Una sa mga senyales na ito ay ang pagtaas ng global temperature o ang unti-unting pag-init ng mundo. Ito ang global warming na madalas nating marinig. Nararanasan na ba natin dito sa Pilipinas ang global warming? Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University, and tuloy po kayo sa ating channel kung ikaw po ay baguhan. Ang ating pong ginagawa, nagbibigay po tayo ng mga reaksyon, ng mga breakdown, mga analysis po ng mga religious debate, religious discussions. Pero sa ating episode ngayon, this is quite different, and this is actually a request sent to us via Facebook ng isang estudyante, at nais niya pong makapagbigay tayo ng video reaction patungkol sa climate change. So gusto ko na din pong i-emphasize mga ka-U3 na maliban po sa mga supporters po ng U3 na nanonood ng mga religious discussions, Brother Eli videos, INC Roman Catholic videos, mga ka-U3, meron po tayo actually mga followers po ng mga schools mismo, mga paaralan po, at mga estudyante din nga po. But anyway, so bibigyan natin to ng reaction. Sa aking konting background po, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel, at ako ay miyembro ng isang international public speaking organization ng Toastmasters International. Sa academe, ako po ay dating professor po ng social sciences sa loob po ng 3 taon. So ano pang iniintay natin mga ka-U3? Let's watch this video together. Let's go! Ang Pinoy at ang hamon ng climate change. Okay. Kapag puro bad news ang ating naririnig, we sort of feel helpless. Ang tanong nga ng iba is it time to panic? Sobrang init dito kanina, pero ngayon makulimlim na naman. Parang lately pa bago-bago ang panahon. Ito na siguro yung tinatawag nilang climate change. Madalas natin itong marinig sa news, pero ano nga ba talaga ang climate change? Ayon sa mga batikang scientists from all over the world, ito na raw ang signs and trends ng malawakang pagbabago ng panahon. Sa assessment report na inilabas nila noong 2007, based on climate models worldwide, inilahad na ang mga senyales ng climate change. Una sa mga senyales na ito ay ang pagtaas ng global temperature o ang unti-unting pag-init ng mundo. Ito ang global warming na madalas nating marinig. Nararanasan na ba natin dito sa Pilipinas ang global warming? Oo, ayon sa studies ng ating mga scientists. Siguro para sa'yo, ano ba naman yung 1 or 2 centigrade na dagdag sa temperature ng Earth? Magugulat ka sa epekto nito. Kapag nagpatuloy ang pagtaas ng average temperature ng Earth, tuluyang matutunaw ang mga glaciers sa North and South Poles. Pero wag ka, hindi lang mga penguins at polar bears ang affected ng global warming. Pag nag-iba ang temperature ng iba't ibang ecosystem, kinakailangang mag-adapt ng mga hayop, insekto, halaman at iba pang organisms. Ang ilan sa kanila, mamamatay. Correct. Ang ilan naman sa kanila, maghahanap ng ibang matitirhan. Correct. Siguro hindi natin to namamalayan, pero pati tayo affected. Eventually. Okay. So mga ka-U3, this is really interesting dahil marami sa atin, the reality is at sobrang tagal na kasi ng issue ng climate change. Hindi rin natin talaga, kumbaga, sinasapuso. Hindi lang to para sa mga Pilipino, kundi sa whole human civilization, mga ka-U3. We don't really pay attention na yung mga counting mga changes sa mga organisms, sa mga hayop po, mga ka-U3, ay actually malaki na at pwedeng mag-cause ng domino effect po sa atin. Dahil tandaan po natin, ang humans po ay part ng ecosystem, mga ka-U3. So kapag nagkaroon niya ng change sa kanilang habitat, change sa kanilang mating behavior, ang ibang mga species na mamatay, meron pong epekto sa atin yan. And in a lot of ways sa food chain, for example. At iba pa. So nagkakaroon ng pagbabago ang mga insects, mga creatures, kapag nagkaroon ng, for example, global warming or nagkaroon ng change sa klima, nag-iiba po ang kanilang mga behavior, and in turn, it would cause a lot of effects along the way. Ngayon pa lang ay nababalitang nag-uumpisa na ang pagkatunaw ng icebergs. Yep. Idagdag pa rito ang pag-expand ng tubig sa dagat dahil sa init, at makikita natin ang pangalawang senyales ng climate change, ang tinatawag na sea level rise. Hindi lang pagtaas ng sea level ang dulot ng pag-init ng tubig dagat. Nandiyan din ang tinatawag na coral bleaching na nakakapinsala naman sa mga isda at ibang yamang dagat.
Bukod sa coral bleaching at sea level rise, may isa pang malawak na impact ng warmer oceans. Pag bumibilis ang pag-init ng temperature, bumibilis din ang evaporation na makakaapekto sa pabago-bago ng panahon. Dala nito, ayon sa ating mga scientists, ang extreme weather events tulad ng sobrang ulan, tuyot at matitinding bagyo. Kabit-kabit ang mga problemang dulot ng extreme weather. Sumobra man o kulangin ng ulan, mapipinsala ang taniman. Ganun din kapag nasalanta mga ito ng bagyo. At kapag tigang ang lupa, kakapusin tayo ng isang mahalagang pangangailangan, ang tubig. Okay. Kapag kapos sa tubig at Water. pagkain ng pamilya or community, alam na po natin kung ano ang kasunod. Sakit at malnutrition. Dagdag pa rito ang paglaganap ng mga sakit na dala ng mga lamok na at home sa madalas na palitan ng wet and dry conditions. Pero marahil, ang pinakamalaking hamon sa larangan ng climate change adaptation ay ang paghahanda ng mga communities na paulit-ulit na sinasalanta ng baha, landslides at mga bagyo. Dahil nga predicted na lalong lalala ang mga baha at lalo pang lalakas ang mga typhoon, kailangan ihanda na ang mga high-risk communities sa mga ayos na paglikas mula sa kanilang tinitirhan tungo sa mga safe areas. For some homes and communities, tulad halimbawa ng mga nakatira sa steep mountain slopes o sa mga very low-lying areas, maaaring kailangan na silang mag-relocate permanently. Sa ganitong paraan lamang nila may lalayo ang kanilang mga pamilya sa sakit at sa sakuna. Yung mga madi-displace would need training and alternative forms of livelihood. Madalas nagiging balakid sa paghahanda ng mga probinsya at mga bayang at risk ang kakulangan ng resources. Mabuti na lang at merong pamamaraan sa pagtulong ang mga industrialized countries sa adaptation at mitigation programs ng mga bansang tulad ng Pilipinas. Marami pang paraan upang makatulong ang isang karaniwang Pilipino at anumang institusyon upang mabawasan ang impact ng climate change. This has to do with the way we live. Masyado kasing naging wasteful ang ating lifestyle na nakasanayan ng karamihan sa atin. One good example is water. Kung minsan, hindi natin napapansin kung tayo ay nagsisipilyo, naliligo, naglilinis, naglalaba. Ang dami pala nating naaaksayang tubig. So let's keep that in mind. Sa umiinit na mundo, magiging problema ang tubig. Kaya huwag natin itong sasayangin. Sa totoo lang, wasting water is not our only problem. We tend to eat too much, shop too much, maaksaya tayo sa kuryente, sa gasolina, at sa marami pang ibang bagay. All that waste translates to greenhouse gas or carbon emissions na nagpapalala sa global warming. We need to start being conscious of our carbon footprints o ang mga epekto na dulot ng ating pang-araw-araw na gawain sa ating kapaligiran. Sa katunayan, marami ng mga grupo at individual na nag-demonstrate kung paano natin ito magagawa. Una na rito, yung mga nagpo-promote ng paggamit ng renewable energy or RE para mag-produce ng kuryente. Ang katwiran nila ay kapag unti-unti tayo mag-switch sa RE, mababawasan ang pangangailangan nating umangkat at gumamit ng langis, coal at natural gas sa mga power plants at factories. Makakatipid na tayo, mababawasan pa ang ating carbon emissions. Okay, that's really true mga ka-youthy. Although, gusto ko lang din pong i-highlight in as much as indeed meron tayong nagagawa individually mga ka-youthy. But I'll just be very honest, the polluters in the world ay mga malalaking mga bansa, especially yung mga big industries, especially mga industrial countries, katulad ng China, America, India. These countries emit a lot. At sa totoo lamang po, in as much as yes, individually ang mga Pilipino pwedeng mag-limit ng ating greenhouse gases, ng ating carbon
carbon footprint, pero dapat maging responsible yung mga mas malalaking bansa. They should be more serious sa pag-reduce ng kanilang emissions ng greenhouse gases, pag-limit ng kanilang carbon footprint, dahil yan po talaga ang malaking problema globally, mga ka-U3, na yung mga malalaking polluters, mga bansang malalaki, hindi nagtitake ng responsibility. And sadly, ang Pilipinas po ay napapabilang sa most vulnerable ng mga bansa pagdating sa epekto po ng pagbabago ng klima. Kaya meron tayong mas malakas na mga bagyo, kaya tayo may mga weird na mga na-experience na pag-init. Lalong-lalo na ngayon, I think it was yesterday, na beat po yung national na record, no, na pinakamataas na air temperature sa Manila. And the record was in 1915, I think 38.6 or something, at ngayon it's 38.8 yesterday, which is crazy high, mga ka-U3. So climate change is real, it's not a figment of imagination, mga ka-U3. Talagang napakayaman ng Pilipinas sa renewable energy resources. Alam nyo ba, na sa dami ng ating mga bulkan, ang Pilipinas ang isa sa pinakamalaking producer ng geothermal energy sa buong mundo. At eto pa, alam nyo ba na nasa Pilipinas din ang isa sa pinakamalaking pabrika ng solar cells sa buong mundo? Now this is significant because we live in a tropical country where there is lots of sunshine. Pag na-develop ng husto ang solar technology, this may yet become one of our major sources of power. Sa ngayon, sa tulong ng mga institutional sponsors, ginagamit ang solar energy sa mga liblib na pook na hindi mararating ng mga linya ng kuryente. Okay, so I need to mention this. This video, of course, was produced a little bit older, no? Medyo matagal na, maybe more than a decade ago, kasi bata pa si Dingdong Dantes at saka si Nikki Hill, ano? But gusto ko lang po i-mention, mga ka-U3, the practicality of using solar energy. Ngayon, I think we are improving naman, no? Especially those that are from China, actually. Yung mga affordable po natin ng mga solar panels na nabibili. Oo, marami tayong init dito sa Pilipinas. Meron tayong solar energy from the sun dahil tropical country tayo. But the reality is, yung absorption po niyan, yung pag-convert po into power, hindi po kasi ganun pa ka-efficient yung ating technology with solar energy. Kunwari, sa pumapasok na init from the sun, ang atin pong makakonvert yan, yung mga sa black na mga cells na yan, ang makakonvert nila is, I think, around 30 to 40, I guess, and that's already considered as high. So just imagine, years back, yung technology na hindi pa ganun kaganda, it's really low. Kumbaga, maraming init, konti lang yung nata-turn into actual energy or actual power. So hindi na po nakapagtataka sa Pilipinas na even today, hindi pa rin po ganun kadami ang gumagamit ng solar energy. Well, siguro still, it's not as affordable for many people. Pero it's really promising. And liban pa dyan, so gusto ko din i-mention sa renewable energy, of course, yung mga wind turbine natin. But ganun nga, yun nga yung issue lagi, na yung conversion, yung maintenance ng mga produkto na ito, how long could these survive? How long could these be maintained? Yun ang usual na issue dyan, yung cost, operating cost ng mga renewable energy sources na ito, at pangalawa, ang efficiency na pag-convert nito into electric power. So mga ka-U3, actually meron tayong actual na exclusive interview niyan, and that's our good friend Engineer Gino patungkol po sa nuclear energy. Ang mga misconceptions, yung mga fear ng mga tao that it is risky, something like that. We actually had a very good discussion about that here, dito po sa Usap-Usap University. O, di ba? Bright ang energy future natin with solar power. And here's one more bright idea. Ito yung tinatawag na Compact Fluorescent Lamp o CFL. 13 watts lang ito. Pero kasing liwanag siya ng 60-watt incandescent bulb. Mas mahal nga lang ang presyo ng CFL sa tindahan. Pero ang laki naman ang matitipid mo sa kuryente. Kaya sulit na sulit siya. And what's more significant is this. Imagine, 1 million of this being replaced by the 1 million CFLs. Dahil sa matitipid na kuryente, para na nating pinagpaliban ang pagpapatayo ng isang 50 megawatt power plant na nagkakahalagang $50 million. Plus, homes and offices will enjoy lower electric bills and we all get to emit less greenhouse gases. Mga ka-U3, it's really interesting. Katulad nga nasabi ko, this is quite old video. So CFL pa ang kanilang pinopromote dito. Ngayon po, ang most efficient, I think, that's what I know, is yung mga LED bulbs na po natin, LED na. So it really shows na itong video nito, medyo matagal lang nga. But still, the point there is, we were able to develop a technology, especially for light, na mas efficient po, mas energy saving. Wow! Di papalitan ko lang pala lahat ng mga maaksyeng bumbilya ng mga efficient lights tulad ng CFL sa bahay. Di nakatulong na
na ako sa paglaban sa climate change. Isn't that great, Nikki? That's right, Ding Dong. Marami pa naman tayo ibang simpleng bagay na pwedeng gawin para mas maging energy efficient or mas climate friendly, ika nga. Eto, alam ko na. Patayin ang mga ilaw at i-unplug ang mga appliances kapag di naman ginagamit. Kasama na dyan ang pagpili ng mga energy-efficient appliances. Tumpak, kung nasa building ka. Well, one way is to use the stairs instead of the elevator when going up a few floors. Lalakas pa ang puso at tuhod natin. Dapat din nating tingnan kung ano yung mga ibang paraan para makabawas tayo sa ating basura. Ang mga landfill kasi isa sa mga pinanggagalingan ng methane at iba pang mga greenhouse and toxic gases. Kaya pala, may mga tindahan ngayon that encourage us to use cloth bags instead of plastic bags para mabawasan ang basura. Nandyan na rin lang tayo. It's about time we curb our consumer desires. As much as possible, let's buy only what we need to buy. And let's eat only what we can consume. That's right, Ding Dong. Lifestyle change lang ang kinakailangan, pati na rin sa lansangan. At ito, meron pala akong tip sa mga car owners and drivers. First, alagaan nyo yung sasakyan nyo. Keep the engine in shape para laging efficient ang takbo. Pati yung gulong nyo. Always make sure that it's properly inflated. Otherwise, maa-aksaya sa gasolina ang takbo ng auto. At saka isa pa, don't drive too fast. Maa-aksaya rin yan. Actually, mas mainam at matipid kung madalas ang kotse sa garahe, di ba? Oo nga. Ako nga at saka mga kaibigan ko, minsan sumasali kami sa mga carpool. Kahit paano, nababawasan ng mga kotse sa kalsada. Whenever possible, some of us, we ride the bus or the train. At alam mo, eto pa kung anong cool ulit na bumabalik ngayon, ang pagsakay ng bisikleta. That's right! In the University of the Philippines, for example, a group has initiated the Pajak Project. Now, this gives the students an option to rent bicycles instead of riding their cars or jeepneys. Isn't this exciting, Nikki? Ang dami palang possibilities sa transportation, sa energy, sa ating pang-araw-araw na buhay to make a difference. Yun nga, Ding Dong, we just need to get our act together and take advantage of the opportunities to save our planet. Hindi naman mahirap yun, di ba? You're right. It's time we all get together to win the battle against climate change. Let's go! Panahon na! Alright mga ka-youthy, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ito nga po ay very special dahil hindi po ito yung regular po na debate sa religion or discussion or preaching. Ito po ay heavily requested po sa atin via Facebook dahil lingid po sa kaalaman po ng marami po tayo actually mga estudyante rin na nanonood po dito sa Usap-Usap University. In fact, meron po tayong follower na isang school. At yun nga po ang request ng ilan sa mga estudyante na ito na gusto nilang mabigay po tayo ng reaction bilang isang former professor din patungkol sa isang napakainit, literally, napakainit at a very controversial na issue nga po, yung climate change. At ito nga pong video na ito is a very popular na material po na binibigyan nila ng reaction. So sa konting tip po para sa mga nagsusulat dyan ng mga estudyante ng review or reaction or reflection paper about this particular video, huwag po nga kalimutan, very important tips. So introduction, body, and conclusion po kapag kayo po ay nagsulat. So sa introduction po, pwede niyong ilagay dyan, it could be a quote, it could be a question, it could be a story, anything that gets the attention of your reader, yan yung dapat na maging parte ng introduction mo. Sa body naman, yung katawan naman ng iyong reaction paper, so make sure na i-include doon yung inyong mga arguments, yung mga main things na na-notice ninyo, sa palagay niyo yung highlight ng documentary na ito. At sa last part ng body, it's either a recap, pag-uulit nyo ng mga main points para maging transition yan sa inyong closing, mga ka-U3. So closing, ano yung na-learn ninyo, ano yung maybe a parting thought or parting message na gusto mong sabihin sa reader mo. So yan ang aking mga tips para sa inyo mga estudyante, high school at saka university students na gumagawa ng reaction sa video na ito na i-produce nga patungkol sa climate change. And anyway, ano pong masasabi ninyo? Mainit na mainit ang Manila, especially ang Pilipinas ay nag-set ng napakaraming records sa heat indices natin, mga ka-U3. Heat index, of course, is a combination of many factors, hindi lamang yung air temperature. So kapag na-search nyo sa inyong phone yung temperatura ng isang
isang city, hindi lamang yan kasi nakadepende din sa amount of moisture, for example, sa air. So combine that with the air temperature, mas mataas no, yung magiging heat index po ng particular city. As to air temperature, of course, nagset nga ng record ang Manila. I think it was 2 or a day ago na kung saan from 38.6 degrees Celsius na record ng Manila noong 1915 na beat yung record na yan ano, with 38.8 kung di po ako nagkakamali degrees Celsius sa Manila. In short, there is really a growing trend no, over the years of the increase of global temperatures. So I think that's all for now mga ka-youthy. Maraming salamat po sa panonood. And our next episodes would still talk about climate change but a different perspective naman. Ito perspective ng Agham. We'll have 2 more videos. The other one is a preaching that will be coming this Wednesday and another on Friday still about the world and the climate change at ang pag-iinit ng ating mundo. And well, thank you guys so much for watching this video. Kung ikaw baguhan, please click subscribe. You can also check this video here and also this playlist here. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.